Inihayag ng Office of the Vice President na nasa Australia ngayon si VP Sara Duterte para sa isang personal trip. Sa statement na inilabas ng OPP, sinabi nito na dadalo ang Vice Presidente sa Free Duterte Now rally na gaganapin sa Melbourne sa darating na June 22. Grabe ang ating lustay, no? Talagang pa-travel. Saan sila nagpunta? Australia! Australia! Ando na naman si Sara Duterte. Ang impeachment trial, nagsisimula na. Ito na ba yung simula ng pagtakas ni Sara Duterte? Si Sara Duterte ba ay magpapakita sa impeachment trial? O hindi? Yan po yung pag-uusapan at aalamin natin ngayon. Nasa Australia po ngayon itong si Sara Duterte. Ngayon, kailan magsisimula itong impeachment trial? Basahin nga natin ito. Ayun o, June 11, Constitution of the Impeachment Court. O, June 11 to 21, ayan na, submission of answers by Vice President Sara Duterte. 10 days. June 22, reply of prosecutors. June 23, which is Lunes na to, submission of trial beliefs. Ayan sa morning. Opening statements afternoon. Sa June 24 to 25, presentation of evidence by prosecution. Sa 25 naman, 26, presentation of evidence by defense. Ayan Sa 27 naman po, rebuttal by prosecution, morning, rebuttal by defense, afternoon naman. Sa 28, oral arguments, 1 hour each defense and prosecution. Sa 29, closed door meeting ng senator judges. Rendition of verdict sa 30. So, wag mong sabihin, Sara Duterte, ano tayo ngayon? 20 hanggang 30, nasa ano ka, Australia? Ano to? Ano ito? Palusot? Ay, hindi ako makakasali dyan kasi kita nyo naman, nasa ibang bansa ako. Ano to? Palusot? Sara? Isasabay mo talaga? Hindi mo talaga priority itong mga to? Wala ka ba talagang hiya? O may natitira pang hiya sa pagmumukha mo? Di ako'y nagtatanong lang. Tanong lang naman. Walang personalan to. Bilang Pilipino, ako'y magtatanong. Sara? Sara? Ano? Nasa Australia, pasarap buhay. Sana all. Sana all talaga. Diba? Anyway, ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, ito na, no? Panoorin po natin ulit ito. Itong balitang ito. Yan. Inihayag ng Office of the Vice President na nasa Australia ngayon si VP Sara Duterte para sa isang personal trip. Personal trip? Personal? Pa-travel lang siya, 'di ba? Sarap buhay. Personal trip nasa Australia, yung bansa maraming problema. Kanino kayang pera yung pinanggagastos nito sa ibang bansa? Mapasana all ka na lang talaga. Sarap ng buhay ng ating Vice President kahit hindi nagtatrabaho. Personal trip. Wala bang trip para sa mga Pilipino? Wala ba? Yung para sa mga Pilipino ba? Hindi pang personal ba? Meron ba? Wala po. Walang pagmamahal yan sa mga Pilipino eh. Diba? Tuloy natin. Statement na inilabas ng Ito na ba yung hudyat ng pagtakas mo, Sara Duterte? Di ako yung magtatanong lang. Or nagpa-practice ka ng magtago? Baka mabalitaan natin, Sara Duterte, tumakas na ng bansa, nagpunta ang Australia.
Kasi kung hindi ka guilty sa mga pinaggagawa mo, nasa Pinas ka dapat ngayon. Sara. Ah, mayabang, maangas. Duwag naman pala. KO! Ah, ano tayong magagawa dyan? Matapang lang sa pananalita. Matapang lang pag may bodyguard. Pero pag pinatawag na ng Kongreso, ng Senado, natatakot. OPP, sinabi nito na dadalo ang Vice Presidente sa Free Duterte na Oo, gumawa na sila ng palusot. Palusot to eh. Okay? Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled. Tama? Inuna pa yung mga walang kwentang rally. Mga katarantaduhang rally. Hinuna pa. Now rally na gaganapin sa Melbourne sa darating na June 22. So ito, isunod natin to mga pre. Ito, maganda to. Rosalie, mayroon na bang susunod na... Kasi ayun dito, House Prosecution Panel, naniniwalang ayaw talagang humarap ni VP Sara sa impeachment trial. KO! Ayaw. bang ang House Prosecution Panel para mapabilis ang impeachment proceedings? Tinitimbang pa ng House Prosecution Panel kung ano yung susunod na mga hakbang sa mga ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil posibleng may repercussions o implikasyon sa hinaharap yung kanilang magiging hakbang. Pero giit na Attorney Antonio Bucoy, House Prosecution Panel spokesperson, hindi sila ang sanhi ng antala sa impeachment proceedings. Sang-ayon din ito sa sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na tila ayaw humarap sa paglilitis ng Vice Presidente sa delay sa proseso ng paglilitis. Ayon kay Enrile, ayaw humarap yung si Sara Duterte. Kung iisipin ko naman, may takot kung ganun. Di ba? Ayaw mo humarap. Bakit? Why? Ayan, nagpalusot na nga sila eh. Naggawa na ng dahilan. Nasa ibang bansa na, Australia. Sana all. Imagine niyo po may mga staff yan, may mga kasama yan, lalabas ng bansa. Ngayon, gagastos yan pag nasa Australia na. Personal trip pa. Diba? Ngayon, lumabas ka ng bansa, Vice President ka, pinapasahuran ka ng mga Pilipino, na dapat ang tutukan mo mga Pilipino, hindi yung palustay-lustay ka lang. Hindi yung dapat. Diba? Lumabas ka ng bansa, magkano ba yung magagastos? Balikan. Sige nga. Naniniwala ako na milyon-milyon magagastos mo dyan. Diba? Milyon-milyon. Hindi lang naman ikaw yung nagbiyahe. Marami kayo. Diba? Pagkain ninyo, hotels ninyo, lahat babayaran yan. Sinong sasagot niyan? Siyempre, kaninong pera yun? Siyempre, pera ng taong bayan. Pasarap ka, yung mga Pilipino, naghihirap. Yung iba dyan, binabaha. Ikaw, ang sarap ng buhay mo. Diba? Ina-explain ko lang to Imagine nyo, Vice President, lalabas ng bansa. Huwag nyo sabihin, 100k lang magagastos niyan. 500k lang, hindi po. Milyon! Hindi lang naman nag-iisa yan Alam nyo naman, pag lumalabas ka ng bansa, grabe yung expenses niyan. Grabe yung magagastos mo niyan. Dito pa nga lang sa Pilipinas, pag uuwi ka ng probinsya, yung 100k mo, 150k, kulang pa yan. Paano pa ito? Ano na to ibang bansa na to Australia. Di ba? Hindi ka naman magtatrabaho doon. Wala na, lustay-lustay ka lang. Lustay dito, lustay doon. Uy, sarap tong pagkain to. Bilhin ko nga to. Magkano? $1,000. Okay, sige, no problem. Sana all. Example ko lang yun magkano yung bill natin sa isang kainan? 300,000. Sana all. Siyempre, social ka doon, pa-social ka doon, Vice President ka
Ha? Bawat kain mo, hindi lang naman ikaw yung kakain. Marami kayo, may mga staff ka. Oh, ina-explain ko lang na lugi po ang Pilipino dito kay Sara Duterte. Pinapasahuran ng taong bayan, pero siya, pasarap buhay, hindi naman nagtatrabaho. Binigyang diin ni Attorney Bukoy na kahit makakomply sila sa hinihingi ng impeachment court na submission ng certification na hindi sila lumabag sa 1-year ban ng saligang batas na paghahain ng hindi hihigit sa isang impeachment complaint laban sa isang government official, ay hindi sila makakasunod sa ikalawang order. Partikular na yung affirmation o patunay sa 20th Congress na isusulong pa rin nito ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito ay dahil hindi pa niya nagko-convene ang 20th Congress. Kaya hindi maaaring sabihin ng House Prosecution Panel ang cause of delay sa impeachment proceeding. Inaasang sa mga susunod na araw, maghahain ng motion o manifestation ng House Prosecution Panel kaugnay ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Balik sa iyo, Ella. So, ito yung details sa nakita ko. Ayan screenshot nyo na lang para makuha nyo yung schedule. Oh, yan presentation of evidence. Ito yung maganda. Presentation of evidence ng prosecution. Siyempre, meron din defense. Mangyayari po yan 24 to 25 hanggang sa defense naman 25 to 26. So diyan po talaga yung kumbaga magkakaalaman. Rebuttal by prosecution, may magkakaroon pa ng rebuttal. Ang mga argumento, 'di ba? So, yun mga pre, abang-abangan po natin 'yan. Okay? Kaabang-abang po ito. At syempre, ito na. Fake news remark ni dating Harry Roque versus Remulla, kinontra ng Malacanang. Ito po, atin po itong bigyan ng reaksyon. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni dating presidential spokesman Harry Roque na fake news si Justice Secretary Crispin Remulla. Ayan ang Malacanang po, marami pong hindi po dapat nating maliitin. Ang gobyerno hindi po dapat nating maliitin. Marami po silang nalalaman na hindi alam ng mga Pilipino. Kapag sila ay nagsabing maraming passport yan si Harry Roque, totoo po yun. 'Di ba? Totoo po yun. Siyempre, si Harry Roque, kilala naman po natin yan bilang pinakasinungaling na bayot. 'Di ba? Maniniwala pa ba kayo sa sinungaling? Maniniwala ba kayo sa taong nagtatago? Nagtatago, papaniwalaan nyo? Kung ginayan niya sana si Dilima, si Trillanes, hindi nagtago, di walang problema sana. Ito nagtatago Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na guilty siya. Diba? Yun yung pananaw ko dyan. Sa pagsasabing tinanggihan ng The Netherlands ang hiling niyang political asylum. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat tandaan ni Roque na mayroong intelligence assets ang Department of Justice. Yan, tama. May budget. Okay? May budget. Sinong paniniwalaan mo? Yung gobyerno na may pondo para alamin kung ano itong tao na to? O itong bayot na puro lang lawa yung kapital? Siyempre, dun po ako sa gobyerno maniniwala. Diba? Mariusit naman. Sa ganitong paraan, Anya, nakukuha ng pamahalaan ang mahalagang impormasyon. Nagpasalamat naman ang palace official kay Roque sa pag-anunsyo ng kanyang mga hakbang. Bobo si Roque, Inanunsyo niya yung mga hakbang niya. Dapat secret na lang yun. Para, ayun tuloy, yung gobyerno hindi na mahihirapan kung anong mga hakbang din na gagawin nila para kontrahin ka. Diba? Bilang lawyer, dapat alam mo yan. Silence ka lang dapat. Dahil mabunganga nga itong si Harry Roque, parang puwit ng manok yung bunganga, nadali. KO! Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ
we are ready for you. We are ready for you. Nako, Ate Roque. KO. Magtago ka na sa panty ng nanay mo. Kung nandyan pa yung panty na ng nanay mo, kahit patay na yung nanay mo, hanapin mo yung panty ng nanay mo, doon ka sumiksik. Oh. Oh, doon ka sumiksik. Ang bihira naman itong Harry Roque na to. Oh, bobo din, no? So anyway, yun lang yung ating reaction sa video ito, mga pre. And syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, and kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. And syempre, no, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan ha. Kita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye po muna. Pansamantala.